Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, para mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi sa kanya ng mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Sila'y pinagbilinan ni Jesus, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa sa sambayanan ng Israel. Pumayo kayo at ipangaral ninyo na malapit na maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit, buhayin ang mga patay, pagalingin ninyo ang mga kitongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Napakaraming kababalaghan na ginawa ni Jesus, ang magpagaling na magpalayas ng demonyo. Ang lahat ng ito ay kaya niyang gawin, ngunit siya ay nagsugo sa 12 apostol upang isagawa ito. Sa aking buhay, minsan hirap din ako makasunod sa ipinag-uutos ng Panginoon, subalit may mga panahon din na ako'y nakapagbibigay ng tulong sa aking kapwa. Hindi lang sa material na bagay, kundi sa pamamagitan ng panalangin, gaya ni San Nicolas, na kilala sa kanyang tahimik na pagtulong. Ang ating Panginoon ay napatuloy nagbibigay sa atin ng mga biyaya sa araw-araw, ngunit hindi natin siya nakikita. Mga biyayang libre kung natatanggap at libreng binibigay mula sa kanyang kamay sa araw-araw. Kaya ako ay laging bukas palad din sa pagtulong sa aking kapwa sa abot ng aking makakaya. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga biyaya na patuloy naming natatanggap, sa mga biyaya ng pagpapagaling, sa biyaya ng pagtanggap mo sa amin sa kabila ng aming pagsuway sa iyo. Nawa ay patuloy mo akong maging bukas palad at maging daluyan ng iyong banal na pag-ibig patungo sa aking kapwa at mas higit na nangailangan nito. Patuloy mo po akong gabayan sa aking pang-araw-araw na buhay kasama ang buong pamilya upang kami ay hindi maligaw at patuloy na makasunod sa iyong banal na kalooban. Amen.